Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips. Mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan, magandang hapon po muli sa ating lahat mga ka-seniors, lalong-lalo na po yung ating mga regular na tagapakinig nood nitong ating programa. Of course, tayo ngayon ay nasa ikatlong episode ng season 2025 para sa ating bagong schedule na ginaganap na ngayon tuwing Huwebes, 2:30 hanggang 4:00 ng hapon. Yung pong mga dati nating kaibigan na nasanay sa 2:30 ng Lunes ay sana ay maabisuhan natin para makapag-enjoy sila sa ating talakayan. Ngayong hapon, of course, napakahalaga ng ating topic dahil ito po ay yung tungkol sa social pension for indigent senior citizens. Inuulit ko po, ito po yung social pension for indigent senior citizens na kung saan marami ang umaasa na mapasama sa listahan at yung mga pensyonado na sa SSS at GSIS ay nangangarap din mapasama. At ngayong hapon ay meron tayong makakapanayam na taga Protective Services Bureau ng Department of Social Welfare and Development. Isa po siya sa mga focal person ng Social Pension Program na mamaya ipapakilala namin sa inyo. So magandang hapon mga ka-seniors, nagagalak kami na tuloy-tuloy na ang ating programa at sana ay tuloy-tuloy ang inyong pakikinig nood. At bago tayo magpatuloy ay binibigay ko ang puwang sa aking napakasigasig na katandem, si Nanay Salve. Maraming salamat, Kaporoy, at magandang hapon sa inyong lahat na mga taga-subaybay nitong ating programa. Kagaya po ng sabi ni Kaporoy, ito ay isang napakagandang pagkakataon dahil ang ating pag-uusapan ay isa sa in fact, kung hindi man pinaka-interesante na topic para sa lahat ng mga senior citizens, ito ay isa sa dalawa na mahalagang usapin ngayon ng mga nakatatanda. This has actually been implemented starting pa noong 2011. Unfortunately, hanggang sa ngayon, kahit nagkaroon na ng mga pagdaragdag ng benepisyo, ay patuloy pa rin na nagkakaroon ng kalituhan ang ating mga millennials, mga kasama nating mga nakatatanda. So, I hope na with the expertise ng ating bisita ngayon ay mabigyan ng kalinawan yung kung ano pa man ang nananatiling medyo nakakalito. So sana wag nang malito. Inaanyayahan ko po muli ang ating mga taga-subaybay, yung mga dati nang sumusubaybay at mga bagong susubaybay kahit yung mga apo to join us and be part of the discussion. Magandang hapon. Ayan. So ngayong hapon, ang gaya ng sinabi ko ay napakahalaga ng ating bisita dahil siya po ay isa sa mga focal persons ng DSWD tungkol sa social pension. At siya po ay magpapakilala. Miss Ann, pwede ho ba kayong magpakilala ng makilala kayo ng ating mga tagapakinig nood?
Yan, sige po. So, muli po, no, ako po si Josie Ann C. Rivera at isa po ako sa mga focal person ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng DSWD Central Office. Ayan. Yan. Miss Ann, pwede bang malaman na gaano na kayo katagal sa DSWD? Ayan, sige po. Kafroy po. Ako po ay may 6 na taon na po sa departamento, pero sa kasalukuyan po, no, sa social pension, ako po ay 3 taon na po, no. Ayun. So, 3 taon. Ayan, Nanay Salve, ikaw po muna ang magtanong. Maraming salamat. Miss Ann, kaninang hindi pa tayo nagsisimula sa ating medyo pagpapakilanlan off air ay naitanong ko sa inyo kung gaano nakatagal kayo na naitanong muli sa inyo ngayon ni Kaporoy kung gaano na kayo katagal sa opisina ng Protective Services ng DSWD. At sabi ninyo, gaya nga ng sagot nyo ngayon ay 6 years na kayo sa office sa Protective Services and 3 years na nag-handle ng social pension. So kaya po siguro may tatanong bakit kayo tinatanong namin how long have you been working diyan sa opisina niyan kasi syempre inaasahan namin na the longer you've been with the implementation of the program ay mas madami na kayong nai-contribution in terms of enhancing or refining yung mga policies for implementation ng ating program. Alam naman po siguro ninyo na over the past decade ay naging masyadong masalimuot at masyadong interesante every time na ito'y napag-uusapan ang mga nakatatanda ang pumapasok kaagad sa usapin ay yung social pensions. So, inaasahan namin na kaya kanina tinatanong ko rin kayo na have there been changes sa mga policies? Okay, so anyway, hindi ko man naman po pinapasagot sa inyo kasi kagaya nga ng nasagot na ninyo si Caproy. But interesado po akong malaman kasi umaabot na ng 15 anyos ang implementasyon ng social pension for indigents. So nais ko lang pong maitanong sa inyo, ano ang mga pagbabago sa pulisiya na inyong iniimplementa at least nitong nakalipas na 5 taon up to the present para maging mas smoother ang takbo ng inyong programa. Ayan po. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Salve. Gaya po ng nabanggit ko po sa inyo kanina, meron po tayong directives mula sa ating butihing kalihim na magkaroon po ng monthly social pension. Kumbaga yung ating social pension ay hopefully mai-release siya monthly sa ating mga beneficiaries. So nito po, ng last year, nagkaroon po ng directives na ito po ay maipamahagi sa kainin nila sa monthly basis. Ngayon, kung hindi naman po ito uubra, no, maaari po siyang i-release sa ating mga senior citizen ng bi-monthly or pinaka-least na po is yung quarterly. So, hindi na po natin ini-implement yung semestral payout po sa ating mga senior citizens. And then, pangalawa po, no, yung ating po digitalization efforts. So, may mga polisiya na rin po tayo patungkol po doon sa pag-digitalize po ng ating social pension program na kung later on, no, hopefully na maipamahagi natin sa mga senior citizens na may na preferred yung either through cash card or other mode of Thank you, Ma'am Josie. Pwedeng mag ng follow through question. Kasi po yung
in the past, yung marami mga seniors na nalilito kailan na ba ang kanilang payout, na sabi ko nga, wala bang ah, standard o wala bang permanenteng scheduling ng payout, kasi there are times na mukhang yung payout ay lumalampas doon sa quarter na nakatakda, ano po. So nagkakaroon tuloy ng kalituhan sa mga matanda. Alam mo naman, para sa mga sa aming ah, mga nakatatanda, although hindi kami kasali doon sa naaprubahan na tatanggap ng ganyang halaga, ay um, ma, maano malaki ang value na ibinibigay ng mga nakatatanda doon sa konting halaga na natatanggap, simply because sa kapanahunan ngayon medyo hirap na talaga ang mga nakatatanda, and whatever things o whatever important ng mga produkto na kakailanganin ng mga nakatatanda na nabibili ng itong halaga na ito, ay talagang nagbibigay dito sa amount na ngayon ay, I believe it's already 1,000, ano po. It gives it more value, kumbaga, dahil mas nakakatulong talaga ito. So ang nais namin malaman siguro is kung has the DSWD decided kung ito ay gagawin ng permanenteng monthly or permanenteng quarterly or semi-annually. Okay. Ang gaya po ng nabanggit po natin kanina, no? Sa ngayon po, meron po tayong policy memo na nagsasabi po na on a monthly basis po yung ating pag-payout or pamamahagi ng social pension or yung kanilang stipend sa mga beneficiaries. So sa ngayon po, hindi pa po siya tiyak na monthly, pero may choices po, no, ang ating mga field offices kung ito po ay monthly, bi-monthly, or quarterly. Depende po ito, syempre, gaya po ng nabanggit ko po sa inyo kanina, may proseso pa po kasi bago po yung actual na pamamahagi ng social pension doon sa ating mga beneficiaries. So, isa rin po yun sa ating mga considerations. Kaya po, ang kalimitan ng ating mga field offices ay quarterly po sila nagpe-pay out sa ngayon. So, sa ngayon, ma'am, to answer po yung inyong question, wala pa po tayong monthly, I mean, kung monthly, pero sa ngayon po, in-encourage po ang ating mga field offices na magkaroon po, no, ng monthly payout sa ating mga beneficiaries, at kung hindi naman po siya talaga ubra ay bi-monthly, or pinakaano po natin is the quarterly payout. Okay. Thank you. Pero Nanay Salve, magre-react lang ako doon, no? Kasi of course, alam natin yung limitations, pero sana ay bigyang konsiderasyon ng DSWD, lalo na yung mga regional offices, na sana gaya ng unang-unang mungkahi na ibigay na ito sa first month of the quarter. Kasi kung mamamasahe yung mga taga-bundok o yung mga taga-liblib na lugar o yung malayo sa munisipyo para bumaba lamang at kukunin every month, mauubos ang pamasahe nila. Yung mga iba, yung kakapiranggot na dati 500, ngayong 1,000, baka mabawasan ng 200 yun para lang makapunta sila sa bayan. Kakapiranggot na nga, mauubos pa. Siyempre, hindi lang pamasahe yun. Kakain pa yun. Kung minsan, may bit-bit pa yun nakasama. Kung 3 beses sa 3 buwan, 3 beses silang bababa, malaking kawalan. So sana ay bigyang konsiderasyon yun, dahil dati ay minungkahi na ni Senator Hontiveros yan, no, na sana ang payout ay first month of the quarter. Hindi ba pwedeng igiit yun para may adjust at magaanan naman yung ating mga kasenyor? Meron akong rejoinder, Ka Floro. Ma'am Ann, bago kayo sumagot, ay may dagdag lang ako dun sa
sa punto ni Ka Floro. Um, tama po kayo na ito ay parang dagdag na dagdag na hirap sa mga nakatatanda. Pero tinitingnan ko din liban pa sa mga nakatatanda kasi alam naman natin that government really lacks resources, 'di ba? Kaya nga isang dahilan kung bakit merong naka-waitlisted na mga nakatatanda dahil hindi mapondohan lahat ng gobyerno. Ang tinitingnan ko kasi ay yung kapag nag-monthly ang payout, government will be making use of much more uh, tawag nito administrative resources for people who will be going out and then paying out yung mga benefits. Samantala kung monthly basis kung quarterly, isang beses lang lalabas, di ba? So kung baga yung mga tao ay hindi tatlong beses tayo sa isang quarter, hindi tatlong beses na magsusweldo ng mga volunteers na ng pera, magdi-distribute, kundi isang beses lang. So sa halip na kasi tinitingnan ko yung savings, if we can save on precious resources na maidagdag na sana sa pondo na ibibigay na social pension para sa mga seniors. Thank you. Yan, sige po. Well noted po no, sa mga concerns po natin. So, sa ngayon naman po, I think may isang region pa lang naman po tayong kumbaga nag-try na magkaroon ng monthly payout no, sa ating mga senior citizen. Anyway, gaya po ng nabanggit ko po sa inyo kanina, depende po ito din naman sa pagproseso din po ng mga documents bago po no, yung mismong payout. So, sa ngayon po, lahat po naman ng mga field offices natin ay through ang frequency ng payout ay quarterly payout naman po. Kasi malaking bagay yung malaking bagay hindi lamang sa mga beneficiaries natin. Malaking bagay din para sa mga staff ng DSWD kasi isang pagod na lang sa loob ng 3 buwan kaysa yung pabalik-balik sila, lalong-lalo na kung malayo yung field work na gagawin. Kasi I understand ay kulang nga sa tao ang DSWD at puro COS lang ang inaasahan natin. Magkano lang tinatanggap ng COS, no? At ang alam ko diyan masyadong napakalimitado ng kanilang maximum allowable reimbursements sa pamasahe at saka sa pagkain. Dihado hindi lamang yung mga umaasang beneficiary kundi yung kaawa-awang empleyado ng gobyerno kasi imposible naman mga direktor ang magdadala niyan, no? At yung mga direktor pag lumakad may rata na sila, may kotse pa, no? Samantalang yung mga COS o yung mga ordinary rank and file mamamasahe at kung minsan ay hindi pa accessible yung mga ibang lugar. Yung kanilang tinatawag na travel expense reimbursement ay hindi lahat yun tinatanggap kung minsan lalo na kung nakawala ka ng resibo o kaya nagtaxi ka o kaya umupa ka ng van para lang makarating doon. Kasi alam mo, naging empleyado ako ng gobyerno at kung dedicated civil servant ka, kung minsan maski sarili mong pera ginagastos mo, makapagserbisyo ka lang sa mga beneficiary, hindi ba? Kaya sana pag-isipan ng mga bossing ng DSWD, lalo na yung mga regional director o mga provincial director na bigyan pansin ito. Hindi lamang yung kanilang kapakanan sa paggagawa ng mga botcher na yan, saka mga payroll na yan na pinoproteksyonan nila ang sarili nila, no? Pwede namang i-resolve yan. Nakamute ka, sister. Unmute ka muna, ate. Yan. Ayan, ako.
Sige po. Hindi na po ako magdudwell po doon, no, doon sa kanilang mga rata, reimbursement, no. Pero, ayun nga po, gaya po nung nabanggit po natin, ino-note po namin yan and then pag-uusapan po sa team po. Mhm. Yes, and hindi lang siguro yung expense, kundi pati yung risk, 'di ba? Risk sa buhay ng mga ng mga nagdadala ng Oh, pera, lalo sa oho, mga hazards. oo. Kasi may nabalitaan kami in the past na may mga pangyayari na kung saan nagkakaagawa ng pera, ah, tinatambangan yung pag nalaman kung anong araw ang payout ay may mga nakaabang ng masasamang elemento. Yung ganun. So, and So, may security risk, Nanay Salve, no? yes, oo. Oo. Eh, yung mga boss nyo, pag bumiyahe, may bodyguard, tapos kayo, wala man lang maski balisong. Hindi, joke lang. Wag Yan na naman po balik yung agaw pa sa kanila yun. sa Opo, sa level naman po ng ating mga field offices, makikipag-coordinate naman po tayo, no, sa ating mga lokal na pamahalaan para kahit paano, no, meron pong presence din ng ating mga uniform din naman po if ever or kanilang mga security. May backup din ba ang ibang ahensya ng gobyerno? Halimbawa, yung mga kapulisan o yung LGU. mga LGU, nagbibigay din sila ng backup. Ang mga mangilan po at ito po ay nasa pakikipag-coordinate na po ng ating mga field offices sa ating mga LGUs. So, may Hmm. Yeah, it's a relief. At least sigurado tayong hindi naman nalalagay sa alanganin ng buhay ng ating mga Mhm. empleyado. Ma'am, konting segue. Uh, what happens with yung mga nasa waiting list? Uh, how long do they stay waiting bago sila ay na ano na uma kung bagay umuurong sa pila? Is there a chance na liban sa kung may namatay sa mga current na mga beneficiaries, ang ibang mga dahilan para ang waitlist ay umabante sa listahan sa pila? Ayan, sige po. So, sa atin pong mga waitlisted naman, tayo naman po ay patuloy po, no, na nagre-request po ng additional na pondo sa ating DBM, no, para po sa ating mga nasa waiting list. So, for ilang beses na rin naman na po tayo nag-request. However, syempre po, may mga, yun nga, paano ba? Ayun. So, na-disapprove po yung ating request. So, sa level po ng ating mga field offices, no, continuous po yung validation po na kinakandak para po ma-ensure po no na yung ating mga beneficiaries, existing beneficiaries ay sila pong mga kwalipikado doon po sa program. So, para po ma-determine natin kung sino po yung mga existing, no, sino po yung mga unlocated, lumipat na po ba ng tirahan, through doon po, no, nagkakaroon po ng pamamaraan para po ang ating mga waitlisted na applicants, no, ang waitlisted na senior citizens ay mapabilang po sa programa ng social pension. Pero Approximately, ma'am. Nanay Salve, Yes. gusto ko lang mag-react doon sa sinasabi ni kapatid na Ana, no? Oo. Sana hindi na kailangan mag-request sa DBM kasi alam naman ng DBM na taon-taon ay nadadagdagan ang senior. Dapat ay progressive budgeting ang tawag diyan. May projection dapat taon-taon, may projection dapat na projected this year ang madadagdag sa ating indigents ay ganitong bilang. Dapat ganoon ina-accommodate na, hindi na antayin ng ang ang DSWD na magmamakaawang hihingi ng dagdag. I mean, dapat motor proprio, it is already incumbent upon the DBM to make the projections.
Yun Ah, yung nagiging problema natin. Siguro kasama na rin ang mga congressman natin, no? Yung mga tao sa congressman, sa appropriations Sila yung committee. nag-allocate eh. Oo, sila nag-allocate. Naglulukuhan tayo eh. No? Kasi alam naman nila na dumadami ang beneficiary at saka alam naman nila na hindi nila na-accommodate in the first place doon sa unang master list ang lahat ng nangangailangan. No? So dapat may programa ang DBM, ang Congress. Sige, sama na natin DSWD na every year dapat yung hindi kasama sa listahan, i-accommodate at idadagdag. Um, kasi ang balita ko, ang listahan ay may mahigit 800,000 na waitlisted. Manong idagdag nila for example ang 200,000 next year. Tapos idagdag ulit nila yung 200,000 the following year hanggang sa makover na yung mga iba kasi hindi naman magiging mahirap yan dahil meron din namang attrition na marami rin namang namamatay na mga beneficiaries. So, tingin ko it's either kulang sa pagpaplano o kulang sa pagmamahal yung mga tao natin sa BBM at saka sa Kongreso. Kulang sa pagmamahal at pagtatangi sa mga ka-seniors na katulad natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Sorry to Dugtong say ko lang, this, but I don't really understand and I don't really accept the reasoning na taon-taon manghihingi ang DSWD para dagdagan. I think that's lack of concern and lack of projection and dugtong ko lang sa very poor sinasabi mo. planning. Dugtong ko lang sa sinasabi mo, Kapuroy. Actually, kanina gusto kong sabihin ito but it's good na bringing up mo na rin. Yung alam natin na ang DSWD has a list ng mga waitlisted. Kaya nga waitlisted eh. 'Di ba? Hindi po pwedeng masama sa waitlisting kung hindi nakalista. So at least man lang yung nakalista, dapat kasama na yon sa budget proposal nila for the year. 'Di ba? For the following year, para makumpleto at least yung unti-unti, gaya nga ng sabi mo, kung hindi man mapunuan yung lahat ng pangangailangan, mabawasan man lang taon-taon yung naka-waitlisted dahil unang-una, hindi lang sila, kundi meron pang mga pumapasok taon-taon na dumadagdag sa senior, di ba? So, Mm. mahalaga na isinasama sila, kinoconsider sila sa pagdating ng budget season. Ipopropose nila and then ang Kongreso naman, I don't think na oo nga pala, I'm sorry. It's not na I don't think kasi nangyayari pala. I mean, there is so much money. Sinasabing walang pera ang Pilipinas, pero bakit we can afford 500 billion pesos worth para lang pang ayuda? Last year, it was 750 pesos, billion pesos worth ng pang-ayuda. So if we can afford so much para sa pang-ayuda, why can't we get a portion of that and then reallocate that para doon sa mga regular na programs. And this is a regular program. Di ba? Ah, Nanay Salve, galing din ako sa gobyerno. Dati rin akong government executive. At tingin ko kapabayaanan o talagang walang concern yan kasi ang ginagawa ng gobyerno, pag nagpaplano sila, meron silang medium-term plan, meron silang 5-year projection, meron silang tinatawag na continuing appropriation. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mariresolba ito o talagang ayaw iresolba. Kasi nga, Ma'am, kita mo naman, inaprubahan na nga ng lower house yung ating batas. Tapos ngayon, si Binibining Amy Marcos, ayaw tayong pirmahan yung ating social pension. It just really proves how they see the senior citizens in this country and how they handle them. No? Masakit aminin. Pero, I mean, we have so many good government planners. Why can they not plan this? It's a simple issue of budgeting and allocation. Or it's a question of lack of priority and lack of concern. gaya ng sabi mo, andin dyan pumapasok yung ah yung sentimiento
o yung pangkaloobang factor ng ating mga mambabatas. Kasi during the rehearing on the AKAP, yung AKAP na ay pang-ayuda ng tawag nito ng ating Kongreso, uh, I found a chance na makipag-usap kay Senator informally, tapos na yung kasi syempre hindi naman siya kasama sa formal na agenda. So offhand nag-usap kami doon sa kinausap na bring up ko sa kanya yung chances of the universal social pension being at least calendared and then deliberated on nitong konting panahon from January to March to May bago mag-eleksyon. Ang sinabi naman niya sa akin, marami na daw mga benefits na naibigay sa mga seniors. So ibang mga grupo naman daw. So ang naisip ko, dahil kung baga pala ay ini-equate yung ibinibigay sa atin sa binibigay din sa iba. Maingay lang daw tayo, kaya lang daw napagbibigyan tayo. So, ang Wow. pala, oo. So, dahil lang naingayan sila, kaya ang iniisip ko naman, ang mga seniors naman kasi hindi naman natin matatagpuan sa isang tabi lang eh. Sa lahat ng lugar ay may seniors. Kahit sa mga farmers ay may seniors. Kahit sa mga fisher folk ay may mga seniors. Kahit sa mga may kapansanan, merong seniors. Kahit sa kababaihan ay may seniors. So, Sa mga bakit? manggagawa, mangingisda, Yes, magsasaka. we're not talking here about just a small portion ng populasyon, di ba? So, Ma'am, baka hindi alam ni Ang staffing Senator Amy sector po. baka hindi niya alam ang demographics na sinasabi, no? We are 12 million already 12, or 12 even million na. more. Yes. Ano na hanap niya? Oh, talagang lack concern. I don't buy that. I don't buy that kind of reasoning. Kasi I'm sure itong ating kapatid na si Ann nagkasama rin yan sa annual budgeting and planning and programming. I'm sure alam niya yung mga usapin ng forecasting, alam niya yung usapin ng contingency planning, alam niya yung usapin ng scoping. Diyos ko, wala, hindi ba umaabot yan sa scoping nila? Huwag na po tayo magpabola kay Binibining Aimee. Talagang ayaw niya tayong tulungan. Kasi kung tutulungan niya tayo, huwag na siyang mangangako na last 2 days ng susunod na after ng eleksyon, itatakel niya tayo last 2 days. No, I'm not going to vote for her. Anong last 2 days? Bubulahin niya tayo, tapos pagkatapos niyan, wala rin, katulad ng nangyari ng mga nakaraang panahon. Let's wake up mga ka-seniors. We are being fooled and we are being played. Yan. Nakakalungkot lang. Tanungin In kaya natin fact, ang opinion ni Miss Ann kung paano sila nagpla-planning at saka nagpro-project at saka nagfo-forecasting sa budgeting process ng SOCPEN. Baka alam niya. yes, Ayan, Miss sige po. Ann, do you take part in the So, planning session? actually, sa ngayon po, hindi po ako na-involve po sa ganoong klase ng proseso po sa social pension program. Pero po, no, isa po sa aming advokasya po, no, yung patuloy din po nating paghikayat sa ating mga lokal na pamahalaan, no, na kahit papaano po, no, magkaroon ng replication po doon sa program para po kahit papaano yung ating pong mga senior citizen na hindi po na-cover or na-include sa national program, ano po, no, mapabilang doon sa local pension, kumbaga, no, ng mga lokal na pamahalaan. Pero sa ngayon, hindi din naman lahat ng local government unit natin ay kaya pong magkaroon ng sariling local pension sa kanilang mga constituents. Pero so far po, yun po yung atin sa isang no, para matugunan po yung ganyan pong klase ng hamon, lalo po yung sa usapin ng waitlisted at mga
hindi pa po napapabilang ng mga senior citizens sa social pension program ng DSWD. Mhm. Miss Ann, Yun. pardon me pero medyo lang po hindi ako pabor na ang national government uh, tries to absolve itself by passing the responsibility to the LGUs. Kasi ang mga LGUs natin, they have their own programs. And huwag natin sabihin na, total may programa naman ng LGUs, okay na lang na huwag na kumilos ang national, di ba? In the first place, di ba? Ang national government has a responsibility to take care of its population. So, iba yung responsibilidad ng LGU. Hindi ko sinasabing huwag tumulong ng LGU, pero huwag iasa ng national government yung kanyang responsibilidad na papasanin ng LGU. At saka Nanay Salve, kapag ka LGU ang aasahan mo, that will be very much politicized and it Of will be course. very much partisan. Alam nila kung sino yung botante nila at mga loyalista nila at the expense of the other members of the population. Yun lang ang bibigyan nila. That's already a proven fact. Sa totoo lang, I feel very sorry. And there are times na parang gusto kong pukpukin ang sarili ko ng bato. Yung ganon. Kasi sinisisi kong sarili ko, I was there. I was the one who sat in Congress all the time nung dinideliberate yung social pension na yan ng mga indigents. Kami, yung grupo namin sa COPAP, I was then president of the COPAP and I was representing the COPAP in Congress na ipinaglalaban namin na magkaroon ng social pension yung mga indigent seniors. I did not expect na yung implementasyon ng programang yan will cause so much trouble na hanggang ngayon, even after 15 years, ay patuloy pa rin na nandoon ang problema na hindi ma-resolve. I do not know kung ito, I do not even believe na kahit ito malipat sa anumang ibang ahensya, ang pagpapatakbo nito ay mariresolve ang problema kung patuloy itong magiging specific, sector specific ang application. Nanay Salve, baka may gustong reaksyon si Sister Ann kasi of course meron din siyang mga observations, opinions at saka baka alam niya yung mga future plans ng DSWD or ng pagta-transfer sa NCSC. Baka may maganda siyang maikwento sa atin na makakapagpasaya naman sa ating mga tagapakinig nood. Yes, at least. Ayan, sige po. Something to look forward to. Yes, Sister Ayan, Ann. sige po. So, Nanay Salve and Prof. Roy. Sa ngayon po, no, ongoing naman po yung ating transition, no, sa ating National Commission of Senior Citizens, no, na sa ngayon, hindi ko pa rin po masabi kung kailan po matatransfer yung program ng social pension, no, pero isa lang po ang ating is soon ito po ay mapapabilang na po talaga sa ating National Commission of Senior Citizen na kung saan I palagi ko po no matutugunan yung ating mga concerns no patungkol po dito. So isa din po sa ating is syempre yung yun nga po, yung ating NCSC no since ang focus na po nito ay senior citizen lamang ay hopefully no yung ating mga concerns ay tugunan po nito unlike po sa DSWD syempre iba't iba po yung ating sektor po na hawak po so isa lamang po ang senior citizen sa sektor no na ang social pension sa programa ng DSWD na kumbaga na siniserve po natin so hopefully po with NCSC with po natin is mapaprioritize na po yung ating pong program. At syempre yung Nawala si Ma'am Ann. Ayan, sige po. Opo.
Ayun po. Thank you po. Yun. Ma'am Ann, you can answer this or not, no? Gusto ko lang malaman talaga, curious lang ako. Sa buong istruktura ng DSWD, meron bang special section or division or department na ang focus ay tungkol sa seniors? Opo. Ang social pension program po ay under ng Protective Services Bureau na kung saan ang older person po na sa PIN ay unit po, no, sa unit, maliit na unit, hindi po siya isang National Program Management Office. So hindi po siya nakahiwalay. Kumbaga unit pa lang po siya sa isang bureau. So under the Protective Services Bureau, meron po tayong Sectoral Programs Division, no? Na kung saan iba-iba po, may persons with disability, and then yung ating mga women, ganyan. So, under po ng Sectoral Programs Division, nandun po ang older person sector na kung saan nakapaloob po, section, na kung saan nakapaloob po doon ang ating social pension program. So, sanga-sanga po siya. Hindi po siya, kumbaga, kagaya ng ating ibang programa na may National Program Management Office na kung saan may hiwalay talaga silang, ano man po yan, yung budget, yung, yan, yung para sa program implementation. Alam mo, Sister Ann, I'm not blaming you for this, no? Pero kamangha-mangha. Ang beneficiary ng social pension ay ideally ay nasa 5 million and hopefully universal na siya, nasa 12 million. Tapos sa isang napakaliit na section lang. Ang usapin ng senior sister ay hindi lamang tungkol sa social pension. Meron din kaming health and wellness ng mga senior citizens, elderly care, meron kaming mental health, meron kaming literacy issues, may housing issues kami. Tapos, after all these years, lumabas yung batas tungkol sa senior citizen, mga 34, 36 years ago. Hanggang ngayon, hindi nag-evolve ang DSWD. What a shame. What a shame, and I really feel hurt. I really feel hurt because ganyan lang katiting na pagtanaw at nirelegate lang kami sa Protective Services Bureau, samantalang hindi lang tungkol sa SOCPEN ang issue namin. Anong masasabi mo, Nanay Salve? Ganitong usapin mo. Yes, thank you. But I sympathize with you and I empathize with you. Kasama mo ako sa kanyang saloobin. But gaya ng sinabi natin kanina bago nagsimula ang programa kay Miss Ann, magigisa siya. So wag na nating masyadong i-overcook ang paggisa sa kanya. Meron ditong mga questions na some people would say are very basic. Pero ito kasi ay this will answer the questions of those who are new in the program. Maraming mga senior citizens na kapapasok lang sa programa and do not understand much yung kung ano ba itong programa. Like, ang tanong nila, ano ba yung social pension para sa indigents? Pwedeng konting background. Oo nga pala, yung pala dapat nating unang-unang tinanong. Pumalaot na kasi tayo sa lawa. Sige po, Nanay Salve. So, sa ilalim po ng RA 9994 po, ang social pension program po, no, ang social pension ay isang karagdagang tulong po, no, or additional government assistance na nasa pamamahala po ngayon ng DSWD. So, ang layunin po nito na kahit paano po, no, makapagbigay po tayo ng tulong pinansyal na suporta po sa ating mga mahihirap na nakatatanda or yung tinatawag po nating indigent senior citizen na kung sa gayon ay upang matulungan po, no, yung makatulong po doon sa kanilang pang-araw-araw at ibang medical na pangangailangan.
So yun po ang Yes. social pension program. Ah, Pangalawa, sino ang mag-handle nito? Kasi pahapyaw kanina, syempre alam namin binanggit namin taga DSWD kayo, and then you work in the Office of Protective Services. Pero basically may unit ba sa Office ng Protective Services na ang kumbaga ang ginagawa lang ay ito, pagsasaayos ng social pension? Ayan po. So yung Protective Services Bureau naman po ay under po yan sa DSWD Central Office. So kami po dito sa PSB, kung tawagin, ay tayo po yung monitor po ng implementation ng social pension program. So, sa kasalukuyan po, ang programa po ng social pension, ang nag-implement po na to ay ang DSWD sa pamamagitan po ng ating mga DSWD field offices, katuwang po syempre ang lokal na pamahalaan through the OSCA po at LSWDO. Isa pang tanong gaano daw kalaki ang halaga na natatanggap na benepisyo ng mga pensioners natin? Opo. So, alinsunod po doon sa ating RA 11916, no? Ito po ay dating 500 pesos na sa ngayon po ay 1,000 pesos monthly na atin pong ipinapamahagi sa ngayon, no, na kada 3 buwan. Ayan, tanong po nila dito kung meron daw bang schedule ng payout, paano daw ang proseso ng payout. Pare-pareho ba ito o ipagkakaiba sa iba't ibang lugar? Opo. So, ang pareho lang po dito is yung frequency, no, yung kumbaga kung every tuwing kailan. Pero as to definite date, time, nagkakaroon po ito ng pagkakaiba. Depende po sa pakikipag-coordinate po ng ating mga field offices sa mga lokal na pamahalaan. So, depende po ito sa pag-accomplish po ng mga documents, and then syempre yung availability po ng both both offices po. Meron ka bang data kung ilan total ang beneficiary ng SOCPEN sa kasalukuyan? Sige po. Ang iano ko, sir, is yung target natin, yung 4 million na Yes. 85,066. Pero sa ating as of December, i-check ko na lang po muna. Yung as of December 2024. Sige po. So sa as of December 2024 po natin. Ma'am Ann, para ba sa lahat ng mga seniors ito? Kasi sa totoo lang, kahit ngayon, pag may nasasalubong ako sa kalsada. Nanay Salve, Yes. Gusto ko lang kasi dahil merong mga nagtatanong sa akin, ma'am, kailan na ako po pwedeng tumanggap para ba? Hala, sabi ko hindi ko masagot-sagot. Ipabigay muna natin yung data, muna. Oo, sige yes, po. okay. So, sige, please. Sige, sir. As of December 2024, ang ating pong na-serve na social pension beneficiary po ay 4,288,538. So, sir, ito po ay, kung mapapansin ninyo, nag-exceed po siya. Head count po ito. So, ibig sabihin, meron po kasi tayong mga deceased beneficiaries na. So, sila po yung pumapalit po doon sa slot. So, kaya po siya, head count po yung po natin dito. Yung bilang. Oo. Siguro yung tanong ni Nanay Salve related dun sa tanong nitong si kasamang Virgilio, no? Sabi niya, marami raw silang mga kakilala na nag-a-apply para sa indigency para mapabilang sa SOCPEN, no? Ang hindi nila maintindihan ay bakit hindi sila napoprocess at bakit sila hindi na-aaksyonan. Sige po.
So, hindi ko po masasagot directly kung bakit no yung isa po nating kasamahan, pero ang kaya ko pong sagutin ay yung may criteria po kasi tayo sa ngayon no sa Social Pension Program. So, ang ating pong applicant or yung nakatatanda ay syempre, una sa lahat, senior citizen, 60 years old plus. Pangalawa, syempre, mahina, may sakit, or may kapansanan. Pangatlo, ito po yung ating pong walang tinatanggap po no, na pension mula sa SSS, sa GSIS, sa PIVA, or sa ibang insurance agency. And then walang permanent na kita, no? Walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak. With that po, maaari pong mag-apply ang isang senior citizen sa social pension program sa pamamagitan or through the local government unit sa OSCA po, to be specific. So sa OSCA po, from sa OSCA, no, ina-endorse po ito, kinokollect po yung mga listahan or yung, kumbaga, yung mga aplikante para sa programa. And then from OSCA po, ina-endorse po siya kay DSWD for validation ng application. And then from there on po, no, nagkakaroon po tayo ng assessment and validation, cross-matching sa ating mga, halimbawa sa listahan ng GSIS, ng kanilang mga pensioner, para po, no, ma-determine po kung sino yung ating mga kumbaga sino yung mga hindi po papasok po doon sa programa ng social pension program. And then after po ng validation, once po na validated as qualified no or as eligible, yun po kung may available na slot, maaari po mapabilang sa programa no agad-agad. Pero if wala naman po, doon po pumapasok yung ating waiting list na tinatawag or sa waitlisted po na po. Pero Ma'am Ann, ang feedback dito sa amin ng mga kapwa natin seniors na hindi nakakatanggap, marami silang mga kakilala na nakakatanggap na hindi naman totoong 100% nagfo-fall dun sa mga kategorya. Halimbawa, may mga nakatatanggap daw na mas mayaman pa sa kanila, na mayroong mga natatanggap na mga suporta sa mga anak nila sa abroad. Yung mga iba, may feedback lang ha. I'm not sure that but this one have to be validated. May natatanggap naman daw pensyon at may mga iba, may mga negosyo pa. So, ano bang pwede natin gawin para yung mga nakasama sa unang listahan na hindi karapat-dapat ay tanggalin natin at nang mapalitan ng bago. And then may feedback din na dati na silang kasali sa social pension pero tinanggal daw sila, no? At napalitan daw sila. At yung iba naman, uh, may dati nang kasama sa social pension, nagbakasyon lang sa anak sa Maynila o nagbakasyon lang sa ibang anak, medyo natagalan lang doon, tinanggal daw mga pangalan nila sa listahan. Pero hindi naman nangangulugan na gumanda ang buhay nila. So, paano ba natin mariresolba at ma-address yan? Kasi dahil nung binuo na yung National Commission of Senior Citizens, nawala na yung National Monitoring Board, di ba? May monitoring board yan dati. Sino na ang gagawa ng papel na yon? At ano na ang relasyon ng NCSC at ninyo sa pagre-revisa ng listahan na yan? Opo. Sige po. So, doon po tayo sa mga una, no, yung mga, sa tingin po nila, eligible po doon sa programa ng social pension. So, sa ganun po, continuous naman po yung ating validation sa ating mga existing beneficiaries, no? Kaya po, doon sa pangalawang concern, no, nagkakaroon ng, at sa pangatlo, no, nagkakaroon ng delisting na tinatawag. So, minsan, no, nagkakaroon ng pagkakataon na na-validate sila as, halimbawa, wala po doon sa lugar kung saan po sila nakatira. So, hindi naman po natin maaring panatilihing bakante po yung slot po na yun kasi sayang din po siya, no? Kumbaga, meron po sanang maaring mga senior citizen na maaring po doon, lalo't higit isa or dalawang beses, no, na hindi nakakatanggap. Sa gano'n naman pong nagva-validate po tayo. So, yung social pensioner po natin, once po na hindi po siya naka-attend doon sa kanyang unang payout,
no, nire-revalidate naman po natin hanggang 2 consecutive payouts. And with that po, maaaring po natin siyang tanggalin doon sa program, and then pagkatapos po noon, yung iba naman po, hindi naman nag-i-inform kay DSWD or kay OSCA or sa LGU kung saan po siya nakatira na lumipat po ng tirahan. So, ganun po yung iba't ibang mga karanasan po no, sa pag-implement po ng program. Oo, Miss Ann, dahil nga marami rin ang mga bago pa lang nakapapasok sa programang ito o kaya yung hindi pa nakakapasok, ang intindi nila para sa lahat ito. No? So, ang question is, siguro baka pwede maipaliwanag natin, ano ang batayan ng pagpili ng o yung targeting ng ating beneficiaries? Para naman din yung mga tao hindi naghihinanakit na bakit sila hindi napapasama. No. So, Ulitin mo na lang, Sister Ann. Nabanggit na kasi ni Sister Ann kanina eh. Nabanggit na ba? Pakiulit na lang. O, sige. Pasensya na. Ulitin mo na lang. May tinatawag po tayong eligibility criteria or requirement. No, kasi po base po doon sa ating RA 9994 nga po, ang social pension ay para po sa indigent senior citizens kung saan na mention din po sana sa kaparehong batas no na ang indigent senior citizen daw po ay walang permanenteng walang kita, walang pension. So with that po ang social pension program po ay na walang tinatanggap na pension mula sa SSS, DSIS, sa PIVAO, no? Or sa kahit anong insurance agency, walang regular income, no? So with that po, maaari pong makapag-apply sa programa ng social pension through the LGU or sa OSCA po. Okay. Sister Ann, meron pang isang tanong. Halimbawa, totoo ba na halimbawa yung mag-asawa, pareho silang indigent, nag-apply yung isa, nag-apply silang dalawa, yung isa lang ang inaaprubahan, totoo ba yun? Na hindi magkwa-qualify yung yung isa sa mag-asawa? Wala pong sinasabi sa ating guidelines na bawasan. Bawal. So, pwede pong mag-apply. No, pwede po kasi wala naman pong nakasulat na hindi sila pwede parehong mag-apply. So kung sa tingin po nila pasok po sila doon sa criteria, maaari po silang mag-apply subject sa validation po ng ating mga field. Kasi ang nangyari, meron kami mga miyembro sa Seniors for Seniors Association, pareho silang indigent, nag-apply sila pareho, sinabahan daw sila ng barangay, isa na lang sa inyo ang papapasukin natin kasi para naman daw yung iba ay mapapasok. Pero yung feeling nga nila, merong mga nakapasok na hindi naman totoong nangangailangan at sila ang mas nangangailangan. So, pwede bang pwede bang magsumbong o mag-report yung mga miyembro namin sa field ng i-feedback na yung kanilang OSCA o yung kanilang local social welfare gumagawa ng kumbaga nagle-legislate ng sarili nilang batas na wala naman sa guidelines at may parusa ba sa klaseng ganung mga gawain? Ganun pong klase ng pamamusa no, or consequence or sanction sa mga ganung klaseng pamamaraan. Pero ang maaari lang po namin may advice no doon sa mga senior citizen na dine-deny or no sa level ng LGU ay hindi na natatanggap ng application, maaari po kayong direktang mag-submit or mag-inquire no sa DSWD field offices na nakakasako po sa inyo. Pwede rin naman po sa central office dito po sa Batasan, pero amin din po itong ine-endorso po sa field offices po natin na kung saan sila po ang may opisina no ang field offices ng nag-i-implement, nagva-validate po sa mga application para sa social pension.
Kapuroy, pwede Yes, bang basahin natin itong yes, ilang Nanay Salve. Oh, katanungan? actually, binabasa ko yung yung mga tinanong ko kanina ay galing dito sa sa Oo. ating chat group. Karamihan dito ay mga bumabati, no? Katulad ni Maria Sevilla at Noraida Felisa watching from Kamsur. Si Delia Camacho watching from GMA Cavite. Si Pero Ginoong ito Katubig. hugot, may hugot dito kasi si Emma eh. Oh, sige nga, Baka sige nga. pinanakit. Si Emma Adula, sabi niya, dito po sa amin, Tansa Cavite, sa Mulawin po kami, hindi man lang naibigay sa amin ang 500 pesos monthly. Ang natatanggap namin, 500 kada 3 buwan. Tapos mamamahinga kami, ay mamamasahe pa kami ng 40. Dan po yun makakarating samantalang sa ibang lugar 1,000 monthly ang natatanggap nila. Bakit po ganon? Bukod tanging dito lang sa amin ang ganyan. Napupunta ang iba, saan po napupunta ang iba? Ang para sa mga senior, kinukurakot pa nila. Sana po may makapansin sa aming hinaing ng mga senior. Hindi po ikaw ito, Miss Anne, kasi alam ko hindi ikaw mismo ang nagpe-pay out. But anyway, Mhm. may mga pangyayari yatang ganito. Um, sa ganitong pong pagkakataon, hindi ko pa po kasi nababalidate ano po. Pero siguro po sa payo lamang po sa ating mga senior citizen, no? Siguro po alamin po muna natin saan po ito galing. No, kasi nagkakaroon po tayo ng misconception or di naman kaya nalilito po tayo. No, maring ito po kasi ay galing sa lokal na pamahalaan or sa DSWD. Kasi kung kay DSWD po ito, definitely 1,000 pesos po ito kada buwan. No? So, Mm. pag nagkaroon po kasi ng pagkakaiba doon sa amount ng assistance, yun po yung siguro i-verify po muna natin sa part po natin. Saan nga ba galing no, itong natatanggap ng mga kasamahan? Sa DSWD nga ba? Kasi maaaring ito'y programa pala ng inyong lokal na LGU. pamahalaan o kaya mayor para po sa inyo. So, mag-verify po muna tayo sa ating end para po na sa ganun, bago po natin siya ma-erase kay DSWD, talaga pong sigurado kayo na ito po ay social pension ng DSWD. And then sa ganun naman po, nagkakandak naman po tayo ng validation, no? Kung social pension talaga siya ng DSWD. So, mabilis po kasi tayong, halimbawa, lalo po ngayon sa internet, no? Marami po talagang mga fake news or di naman kaya hindi malinaw yung impormasyon na natatanggap po natin. So, kaya maganda po itong programa po ng KOSE, no? Na, na nagkakaroon po tayo ng ganitong pag-uusap para po mas tama po yung impormasyon na nakarating Ayun. po sa atin. Ito sister galing sa Northern Samar. Sabi niya, isa siya sa mga leader doon at meron na raw 6 na namatay na mga hawak niya, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw napapalitan yung slot nung 6 na yun. At ang problema ay mayroon pang balita na hindi raw itutuloy mo na yung quarterly payout dahil inabutan daw ng election ban. So tama daw po ba itong mga news na ito o fake news lang ito? Hindi ko siya masasagot sa ngayon if tama or hindi. Pero kay Miss Rochelle po, no, we can take note po yung concern para po amin po i-forward, endorse kay Field Office 8, no, Regional Office 8 natin para po ma-validate po yung concern ninyo and we will request the Field Office na mag-provide mismo sa inyo ng direct updates as to ano po, no, yung concern po ninyo. Pero So, yung sa election ban, election ban, anong hmm, issue dun? sa election ban kasi sir, kailangan magre-request ng si DSWD may request naman po tayo for election ban exemption. So hindi lang po ako sigurado sa level po ng mga lokal na pamahalaan. Mm. Since isa po sila kasi sa katuwang po natin sa pag-implement po ng programs. So may pagkakaiba din Baka po doon ano, pagdating po. Mm-mm. baka hindi mo na ibibigay para yung yung munang namimili ng boto ang magbigay.
At ano, baka yung munang namimili ng boto Bawal kaya mamili. Pwede mamili sa palengke. Huwag boto. joke lang yun, joke lang yun. Saan? Pasensya ka na, Sister Josie Ann ha, kasi alam mo mga seniors, maraming joker dito sa atin eh. No? Yeah, Ayan. saan? Opo. Gusto ko lang damputin yung sagot mo kanina. Maganda yun. Maganda kasi yun dahil ibig ko lang sabihin, for the longest time hindi ko ito naririnig na naisasagot ng sino man from DSWD kapag natatanong yung tungkol sa sinasabi mo na baka i-check muna nila baka ibang programa ito ng LGU. Kasi I understand na it can be very confusing pag may namigay doon sa ano at tapos kulang yung paliwanag okay nagpaliwanag hindi pa dumarating yung tao ang dumating yung tao di niya narinig ang paliwanag so ibang intindi niya akala niya pareho yan nung payout so maganda po yun thank you but I think the responsibility to check and to kumbaga to find out kung ano ang totoo, to fact check ay nandoon sa mga sa mga seniors at saka sa kanilang mga assistors. Samahan. Pero may gusto kong na kung sakali at they find out na yan talagang ginagawang kalakaran doon sa kanilang grupo, posible bang mag-file ng isang suit o isang kaso ang either Complaint. ang isang ng complaint ang isang tao o yung grupo mismo? Yes po, At maaari po. Maaari mo ito naman po, ay maaari niyo po siyang as much as possible sa lowest level po pero if hindi talaga ma-resolve po within the field office maaari po siyang mai-escalate naman po sa DSWD central okay. Siguro office. So, siguro yun po. siguro Ma'am Ann, Ganun po. suggestion na lang. I-document na lang ng mga senior citizen na complainant kasama yung kanilang asosasyon, ikaka-copy furnish ang local OSCA at saka ang mayor at saka ang nearest unit ng DSWD at padalhan na rin ng national office para lahat makakatanggap at and then i-monitor na lang ng national office o ng focal unit ninyo kung ito ay naaksyonan. Kasi alam mo, medyo bata pa akong senior citizen compared sa iba pero sandamakmak ang complaint na naririnig ko. At so far wala pa akong naririnig na merong nakulong na OSCA head o nakulong na regional personnel ng DSWD o na reprimand o natanggal or whatever, no? Maganda siguro itong pagtulong-tulungan ng lahat ng mga samahan ng mga senior citizen na bantayan natin, no? Kasi alam mo, pag minsan nagngingit-ngit ako pagka naririnig ko may payout tapos uupo ko dun sa mall tapos naririnig ko nagkakape yung mga nakatanggap ng payout. Mas mamahalin pang alahas nila sa misis ko. Sabi ko, ito ba mga ito karapat dapat? Gusto kong tapunan ng kape. Pero ayokong gawin. Kapuroy, Oo. lalaktawan ko yung iba. Itong kay Oh, Rustica Murillo kasi medyo nab- malalim ang kanyang problema. nabanggit ko na yan kanina, Nanay Salve. Nabanggit Si mo na. Rustico Morilla, oo. Yung Okay. meron siyang hawak na patay na hindi pa na napapalitan. Oo. Ito mga bumabati lang si Abunjo Nabarosa ng San Jose Northern Samar, Danny Ramorosa ng Fatima General Santos City, Hercules Lagaso ng Marilao Bulacan. Magandang hapon sa inyo mga ka-seniors. Thank you for watching and listening. Ayan, nasabi na itong kay Rustica Murillo. Rustica. Oo. Itong kay Ronnie. Ayan, hindi pa yan. Sige, ikaw na dyan kay Ronnie. Sabi ni Ronnie Tudense Tabaro, bakit po hindi pa binibigay sa NCSC ang pamamahala sa mga seniors
ganong naitatag naman na rin naman po ang NCSC office. Ito Yeah. magandang tanong. Yeah. Kaya po itong, Opo. kaya lang syempre parang we're barking at the wrong tree. Di ba baka kayang sagutin ni ano? Hayaan mong sagutin ni Ann. Opo. Sige, baka alam mo. Sige, sige po, bakit po hindi hindi po sa hindi Hindi binibigay, no? binibigay. Kaso kailangan po na hindi sa hindi ibinibigay. May proseso po tayo na saan may nauna na po tayong na-transfer na program. Unang dalawa na na-transfer sa program sa NCSE. So, una po dun yung assistance to older persons. Last year, yung centenarian. At Atop. ngayon po, no, itong yes po. So, dahan-dahan, no, dahan-dahan, kumbaga, pero smooth po yung transfer po nung program. Kasi po, may mga considerations po tayo dyan. Marami po yan. Sige po, yung human resource, syempre, ang office, yung mga ganong pagkakataon po. At kung ibibigay naman, kung ang social pension ay basta-basta lang naman po nating ibibigay po no sa NCSE or basta-basta po nilang mapupunta sa kanila nang hindi pa po handa ay mahirapan na kawawa naman po ang ating mga benepisyaryo kasi po no kayo po ang pinaka-apektado po dito if ever na magkaroon po ng alam niyo po ng hindi maayos na pag-implementa po dito. So, ito po ay dahan-dahan pong pinatransfer, kaya po may ongoing transition po tayo with the NCSC. So, nauna na po yung dalawa, and ito na po, no, papunta na po tayo doon. Alam mo, Okay. Sister Ann, may sagot ako dyan. Alam mo ang sagot ko dyan? Kung sana nag-create ng appropriate departments and units ang DSWD buhat nung makreate ang Senior Citizens Law at buhat nung makreate yung SOCPEN na yan at meron na silang regular plantilla position at hindi puro COS ang kanilang hinire, sana it's just a question of devolution. Kung natatandaan mo, yung Department of Agriculture nag-devolve ng mga agricultural officer, yung DOH nag-devolve ng mga health workers. Sana yung kung maayos ang management ng DSWD for the past 36 years na meron siyang malaking department na tungkol sa senior citizen, it's just a question of simple devolution. But the truth is, not even the DSWD is ready because you don't have enough personnel in your own SOCPEN. Puro COS ang tao nyo. O di ba? I'm not blaming you. Let's blame those old secretaries who ran the DSWD for a long time without thinking ahead. That's the truth. And I'm sorry to say this, but it's a big failure on the part of former DSWD heads. Not you and not the current one. Yan. Yes, Yan ang sagot doon. Nagkataon lang kasi the decision-making responsibilities and capabilities ay wala dito sa mga implementers, kundi nandoon sa mga armchair directors. Anyway, it's a total lack of foresight and the simple lack of priority and high regard for senior citizens. Yun ang hinanakit namin. Yes. Pero Kapuroy, I think isa sa mga pwede nating i-propose na solusyon doon sa pagkadami-daming problema ng implementasyon ng programa ng social pension for indigents ay nandito nababanggit ni Abundio Navarroza. Pwede ba itong basahin natin? Yan. Sige, basahin mo. Sa mga problemang ganyan, sige. to address that problem of social pension upang wala ng validation is to approve the universal social pension. Period. Tama. Period. Tama, 'di ba? Kung wala nang kung lahat ay makakatanggap, hindi na magkakamot ng ulo ang taga SWD, basta senior citizen kasama na sa listahan. O di wala nang problema. Hindi na tayo magtatanong, yan ba ay may bahay na ba to? Yan ba ay may pension sa Amerika? Yan ba ay SSS? Yan ba ay malakas kay mayor? Yan ba ay kamag-anak ni congressman? Wala nang ganun, wala nang ano. Alam mo ang nangyayari, Sister
Josie Ann, sabihin ko sa'yo, ang masaklap dito, kami-kaming mga senior citizen, kami pinag-aaway-away ninyo eh. Ng gobyerno, hindi pala ikaw, hindi ka kasali doon. Kami ay pinag-aaway-away ng gobyerno. Kasi ang sabi ng mga ibang kasama ko, Eileen Siak, ako'y nagbabayad ng buwis nung ako'y malakas pa. Eh yung mga iba dyan ay wala namang buwis na ibinayad. Sila pa ang nakakatanggap, samantalang ako'y nagpawis, ako'y nagpakahirap, at ako'y nag-contribute naman. Eh bakit gayon? O tapos ngayon, pag nagkasalubong yung dalawang grupong yun, o sasabihin naman nung kabila, ay bakit kayo lang ba may karapatang mabuhay? O kami naman yung mga hindi nyo binayaran ng tama nung kami nagtatrabaho, kami yung mga dinaya nyo sa mga payroll. Kaya hindi kami nag-qualify sa SSS. O kita mo, ang nag-aaway-away kami mga senior citizen. Ikaw ba, Josie Ann, payag ka ba pagtanda mo, sasalubong ka sa ganung klaseng awayan ng mga kapwa mo kaedad pag kayo na ang senior? Ha? Siyempre Dapat hindi tulungan po. mo kami, iayos na natin ito para pag ikaw na ang senior, wala ka ng stress. Kami nai-stress kami pag pinag-iisipan namin yung hindi patas na labanan eh. Ano, hindi ba? Teka, Tama po. bago umiyak si Ma'am Ann, meron ditong one last question na siguro ay kailangang sagutin. Kasi kung baga ay may na may mga bulong-bulong na nito eh. Hindi lang natin matukoy. Ang tanong ni Nerly Husayan ay meron bang quota sa social pension bawat area? Kasi bakit hindi nauubos na-allocate ng pondo ang mga seniors, bakit laging may natitira? May quota May ba? waitlisted. May waitlisted lagi. Laging may waitlisting. Yes po, Josie Nanay Ann, Salvi. kung Opo. maapektuhan ka, huwag mong sagutin ha. Pero kung alam mo ang sagot, sagutin mo. Pero hindi ka namin sisisihin kung Opo. hindi ka sasagot. Sige po. Meron po tayong target number of beneficiaries per cities and municipalities. So, kada region din po, no, may allocated lang po tayo, no, or allocated na slots, no, para sa ating social pension program. So, Kafroyo hanggang Nakamute ka ate, nakamute ka. ayan, hello po. Ayan po. Okay. Naririnig na po ba? Ayan, sige po. So, again po, no, meron lamang po tayong target number of beneficiaries per cities and municipalities. So, per region po, no, meron po tayong allocated na slots po base po sa ating general appropriations. So, yun May po. tanong ko lang po, sinong nag-allocate ng slots na yan? I mean, Sino ang nagtalaga ng bilang? Kayo nag-determine kung anong At ano ang basihan? So, sa pag-allocate po ng slot, batay naman po ito sa isinusumite po ng bawat LGU, no, na nakalista nakalista or para sa mga kwalipikadong senior citizen. So, ito po ay ang resulta ng bilang po ng mga kwalipikado base po sa mga naging validation na isinasagawa ng ating yes po yung ating pinakabasehan. Oo, offhand. Kagaya ng sinasabi ni Kapuroy, hindi ka obligadong sagutin ito. But I was thinking, it just came to my mind. Sa bawat munisipyo ba, kaya bang i-produce o ilista ng MSWDO yung number of seniors dyan sa munisipyo na yan at saka ilan ang magiging seniors the following year? Kasi this is preparatory doon sa sinasabi ni Kapuroy na paghahanda para sa budget proposal sa pagbabudget ninyo para hindi kayo nahihirapan na humihingi pala kayo kulang pa ang hinihingi. Kaya naman po may mga LGUs din naman po talaga tayong patuloy din naman po yung pagsasubmit sa DSWD ng mga
sa tingin po nila sa ngayon ay qualified po sa program, yung mga applicants po natin. So, maaari po silang mag-send ng listahan, no, mismo sa DSWD patungkol po sa social. Yun. Pero ang tanong nga dito ni Sister Joy Josephine Regalado, ano ba ang basis ng target number of allocated slots per municipality, per province, per region? Paano ba paano ba nalalaman 'yun? Meron ba tayong comparison? Halimbawa, ako taga Rizal, si Nanay Salve taga Quezon City. Ano ba ang basehan para mas marami ang kanila at konti lang sa amin? May mga ano ba 'yon? May mga guidelines ba? May mga benchmark ba tayong sinusunod? Ano ba yung proseso? Ngayon, ako, sa ngayon wala naman pong nakasulat na kung paano, kumbaga yaan yung sinasabi po ni Nanay Joy Josephine. Again po, yung gaya po na nabanggit ko sa kanina, no, ito po ay nakabase po sa kwalipikadong senior citizen po, no, na resulta ng ating mga field. Nakamute ka, ate. Okay, Yes. ayan po, no. So, gaya po ng nabanggit ko kanina, wala naman pong nakasulat, no, na kung paano po, no, kumbaga ang sinasabi po ni Nanay Josephine na, yan, sa, kumbaga basihan, no, ng target number per area. Pero ito po ay nakabase po sa resulta ng bilang ng kwalipikado base sa validation po na ikanakandak po ng. Okay. Ma'am, Sige. matagal nating napag-uusapan ang mga problema o mga challenges na mga pinopost ng ating mga seniors, mga beneficiaries. Pero hindi natin napag-uusapan ano ba ang challenges na nararanasan ng mga empleyado ng DSWD, yung mga implementers natin. Ano ba ang naging... Ayan. Siyempre po, una po sa lahat yung team pong mga beneficiaryo po mismo, no? Or di naman kaya yung mga senior citizens na sa ngayon hindi pa rin po talaga na papabilang sa program. So isa din po talaga sila, no, sa atin po. Kasi po, para po sa akin, as much as we want to, no, na ma-include po ang lahat ng social pension, I mean, ang lahat ng senior citizen na nagre-request ng inclusion sa social pension program, ay may limitation po tayo. Kasi nga po, ito po ang sinasabi po ng ating policy, ng ating batas, na ito ay sa ngayon, no, para po sa ating mga may indigent senior citizen. So, ang atin pong nagiging kumbaga, para kahit papano po, no, matugunan po yun, kumbaga, tamang pagbibigay ng impormasyon at patience po. Patience sa pag-explain kung sino sa ngayon ang mga qualified, no, ang mga maaaring makapag-apply sa programa at kung sino yung mga sa ngayon hindi. Kasi una sa lahat, hindi lamang po social pension ang programa ng DSWD. May mga ibang programa pa naman po, no, na maaaring matanggap or maka-avail ang senior citizens po natin. So, maaari po silang maka-avail ng assistance, yung mga medical assistance, yung mga ganang Meron akong isang tanong o komentaryo. Kasi sabi nila lagi daw nadi-delay yung mga ibang pagbibigay ng pagdi-distribute ng beneficiaries. At ang chismis na umaalingaw-ngaw dahil wala daw kasing makuhang Special Disbursing Officer o SDO ang DSWD tuwing magkakaroon ng payout dahil ang mga empleyado ng unit ninyo sa focal unit ay puro mga COS. So hindi sila authorized na mag-handle ng cash advance. Sa bawat rehiyon at sa buong bansa, paano nyo ito nare-resolve? Kasi kung ako, halimbawa, empleyado ako ng DSWD,
Hindi ako papayag na maging SDO, Special Disbursing Officer. Mamaya may nangyari sa kaperahan na yan, di nagkandaletse-letse ang aking retirement. Gaano katotoo yun at paano nyo ito ina-address? Yes po, may challenge po talaga tayo pagdating po sa ganyang usapin, no? Kaya po, nagkaroon po tayo din ng guidelines patungkol po doon sa digitalization na tinatawag. With that po, hindi na po natin kakailanganin ng maraming SDO. Po, pero syempre, no, may paghahanda pa po tayo bago po ma-implement po yung sinasabi po nating digitalization. Pero so far, sa ngayon po, ayun po yung pinaka paraan or solusyon na maaari pong makasagot po doon sa ganung klase nating kumbaga problema or usapin. Bakit kasi hindi ayusin ng DSWD na magkaroon ng regular plantilla positions yung mga tao na involved sa SOCPEN? Ilang taon na yan, ang tagal-tagal na. Ang laki-laki naman ng inyong operating budget para dyan. Dati ay nasa 5 billion, ngayong ginawang 1,000, di nasa 100 billion na ang inyong operating budget. Bakit hindi pa maglagay ng permanent plantilla position para hindi kayo mayat-maya naghahanap ng SDO? Mauubos ang volunteer ninyo. Naubos yung panahon. Ayan. So, nagre-request naman po tayo ng mga plantilla position or nag-create. Pero ayun po, sa ngayon po hindi ko masasagot yung inyong katanungan. Decisions are upstairs. They're made upstairs. Miss Ann? Siguro kailangan samahan natin ng Nanay Salve. Samahan natin ng DSWD mag-rally para magkaroon sila ng plantilla position sa DSWD. Kasi itong mga taga-DBM, hindi naman nila alam ang nangyayari. Kung okay ba sa kanila And besides, kasi it's not only the DBM. Kasi tingin ko within the hierarchy sa DSWD, meron dyan hindi masyadong interesado na mag-propose ng hiring ng karagdagang mga tao. Di ba? Wala talaga tayo sa priority, nakakaiyak. Teka, para hindi na tayo masyadong nahihiya, meron akong ditong gustong basahing huling tanong. Ito kay Abundio Navarrosa. Sabi niya, totoo ba? This is different, no? Medyo malayo-layo sa pinag-uusapan natin. Sabi niya, totoo ba na kailangan ngayon ang booklets ng medicine at grocery? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Binanggit daw ng kanilang MSWDO. Chine-check lang niya. Yan yung kinontra natin na unfortunately yan ay hindi masasagot yan ni kapatid na Joanne. Walang kinalaman si Sister Joanne dyan. Mga kapatid, mga kasenyor, ang meron hong pakananan ay si Congressman Mark Go ng Baguio. Siya po ang nagpanukala na wag nang gumamit ng booklet, no? So hindi na po required ang booklet, hindi na siya mandatory. Pero maraming senior citizens ay tinatago pa rin nila ang booklet nila katulad ko. Kasi may mga importanteng gamit yung booklet na yon, no? Yung mga nag-apila na tanggalin yung booklet na yan, para sa akin yan yung mga tamad magdala ng booklet, no? Pero para sa akin, ang laking halaga ng booklet na yan, napaka-useful niyan. Unang-una, tayo mga senior malilimutin na. Diyan sa booklet nakalista yung listahan ng ating mga maintenance medicine. At saka nakalista diyan kung magkano ilang milligram yung kailangan mo at ilang beses sa araw. Pero yung mga iba ayaw nila may dalang booklet. Ginagawa raw kasing dahilan ng mga ibang butika na hindi sila mabigyan ng discount pag walang booklet, no? Yan ay dapat yun ang sinusolusyonan, hindi yung tinanggal yung booklet. Pero nangyari na yung nangyari. So ngayon po ay hindi na po required na magdala ng booklet. Pero maraming senior citizen katulad ko, dinadala ko pa rin at tinatago ko yung booklet ko kasi marami dong impormasyon, hindi lamang po tungkol sa medisina. Baka hindi nyo alam, meron dong impormasyon tungkol sa discount pag kayo ay bumili ng office supplies.
Pag bumili kayo sa hardware, may discount ang baterya, may discount ang bombilya. Pag hindi ibinigay sa inyo ng hardware yun, pwede nyo isungal-ngal sa kanila yung booklet, no? So wag nyo pong walain yung booklet, mga ka-senior. Importante po yan. Meron Yan. dito Uy, Nanay mga tol. Salve. Nanay Salve, Sandali. 5 minutes na lang tayo. Sige, pero ikaw na Yes, muna. alam Bago ko, natin... pero nanghihinayang ako, ipinanghahabol ito. Si Joy Josephine Regalado, sabi niya, local DSWD staff ay under the LGU. Kaya ba ng DSWD staff na tumanggi sa gusto ng mayor sa pagpili ng gusto niyang maisama sa listahan ng qualified indigent? Yan. Ano yan? It's up to the DSWD personnel. Ma'am Ann, sa ating tatlo, ikaw ang taga-DSWD. Hindi naman po talaga tayo maaaring tumanggi, no? Not unless ito po ay resulta ng validation. So, ayun po ang aking sagot. Kasi, yun po, may proseso po tayo. So, pari naman po tayo mag-accept lang din ng mag-accept ng application. Pero sa result po noon ay wala naman pong nakasulat na may, kumbaga, allowed ang kung sino man, no, na magdikta doon sa sa validation process natin. Pero may nakasulat ba doon na bawal magdikta? Wala rin naman. Wala na. Ayan. Uy, Nanay Salve, alas 4 na. Bigyan natin ng huling pagkakataon. Si kapatid na Joanne, kung meron, ni Joanne tuloy. Josie Ann. Kung meron Josie siyang Ann. mga huling mga pananalita o mga bagay na gustong sabihin at bago tayo magsara ng ating programa. Sister Josie Ann, last chance to defend the DSWD. Hindi, joke lang. Ayan, sige po. Nanay Salve and Caproyo. Poroyo. Opo, so, sa ngayon po kasi, no, ang talaga pong akin pong, kumbaga, ang gusto ko po talagang ipangtid sa ating mga senior citizens, ay yung kumbaga, madali na po kasi talaga tayong maniwala or, kumbaga, may mapanood lang po tayo, di po ba, no? Minsan hindi na po natin na-check kanino po ba galing yung content. Kasi kalimitan sa mga, syempre, kumbaga content creation na lang din po yung iba para makita ng views. So, better po no na magkaroon po tayo ng matalinong pagsasaliksik no patungkol po doon sa mga impormasyon po na atin pong nakikita sa social media. So, para nang sa ganun po, hindi rin po tayo ganun kabilis ma-frustrate or di naman kaya, di po ba, kumbaga nalulungkot agad tayo, nagagalit agad tayo, pero well, in fact, hindi rin naman tayo sigurado doon sa impormasyon na atin pong natanggap. So, better po, kung meron po tayong agam-agam, no, makipag-ugnayan po tayo o di naman kaya, tingnan natin ang tamang official na Facebook page ng DSWD, ng NCSC, para nang sa ganun po, tama po yung atin pong impormasyon na natatanggap at the same time, napapaniwala. Sige po, hanggang doon na lang po. Marami pong salamat. Okay, Nanay Salve. Yes. Mga huling pananalita. Yes, thank you very much. Una, nais ko magpasalamat sa ating mga taga-subaybay kasi mas marami sila ngayon kesa sa mga nakalipas na mga taga-subaybay. Sana ay higit pang madagdagan ang ating mga viewers at sumali sila sa pagtatalakay natin. Pangalawa, nais ko magpasalamat sa ating bisita si Miss Ann dahil hindi siya kahit ginigisan pilit nating niluluto ay hindi siya nagisa. Hindi siya pumayag nagisahin. Yes, and also katulad ng iba nating mga viewers na nangangarap na hopefully ay mapalitan na itong ating social pension for indigents
at ma-convert into a much more universal version ng social pension. And kasi ang tinitingnan natin ay kapag universal na ito, mas kukonti ang magiging, tingin ko lang, mas kukonti ang magiging problema sa implementation. And pangalawa ay mas matutugunan natin yung mga karapatan because this is rights-based para sa lahat ng mga seniors. Everyone has the right to the service of our government. Lahat tayo in one way or another ay nakatulong sa ating gobyerno, and so hindi dapat sinisino o pinipili kung sino lamang ang dapat tulungan ng ating gobyerno. So hopefully dumating ang panahon na magiging universal ang ating programa ng social pension. Maraming salamat, Kaporoy. Yan. Of course, unang-una, pasasalamat kay Miss Josie Ann. At siya ay game na game sumagot sa ating mga tanong. No, I hope those challenging questions and issues are well noted at sana maiparating mo sa iyong boss o kung maaari sa secretary mismo at sa susunod na secretary pagka halimbawa papalitan pagkatapos ng eleksyon. At sana ay yung transition mula sa DSWD papunta sa NCSC ay maisagawa ng maayos at sana ay maging consistent yung delivery ng social pension on the first month of the quarter para hindi na pabalik-balik ang mga kapwa nating kasenyor at yung mga iba nga nakakamatayan na nila yung kanilang pension na hindi natatanggap. Harinaway nakakarating ito sa kanilang mga pamilya, no? At of course, maraming salamat kay Nanay Salve sa lahat ng ating tagapakinig nood na dumarami na ngayon, no? Maraming salamat sa inyong loyalty and consistency. Sana ay maipasa natin ang links ng ating live streaming project para sa ganun ay makasali rin sa pagtatalakay ng mga issue ang marami nating kapwa senior na karamihan ay nagdadalamhati sa sama ng loob at karamihan ay namatay na lang sa pag-aantay sa Universal Social Pension na pinagkait sa atin ni Senator Amy Marcos. Huwag niyo pong kalimutan, si Senator Amy Marcos ang nagkait sa atin ng social pension at sigurado magkikipagbuno na naman tayo sa lower house sa susunod na kongreso para ilaban na naman natin ulit ang Universal Social Pension. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, habang may hininga, may pag-asa ang mga senyor. So mga kasenyor, bumoto po tayo ng tama ngayong susunod na eleksyon. Iboto po natin yung mga inaakala nating may puso at damdamin sa mga pangangailangan ng senior citizen. Pag may nakausap kayong nangangampanya, talungin nyo sila, ano ang programa nyo sa social pension? At kung may aabot sila, tanggapin nyo, pero iboto nyo yung gusto nyo. Yan. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Kose. At maraming salamat sa Miserior, sa suportang binibigay sa Kose. At maraming salamat sa lahat ng ating tagapanginood. Hanggang sa muli ay sana magkita-kita tayo sa susunod na Webes, 2:30 to 4. Goodbye and have a happy weekend ahead. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.